meron po akong kakilalang pare na nung bata pa ako. At napaka-mabait siyang pare. At na-assign siyang, naging rector siya ng seminaryo. At nung nag-retire siya, ay nag-retire siya sa US. Pumunta siya ng US at doon siya nag-serve. So habang nagsiserve siya doon, napakatipid niya. Yung income niya ay hindi siya gaanong gumagastos ng pera. So ang ginagawa niya noon ay nag-i-invest sa kung ano-anong mga investment sa stock market at bumibili ng mga lupa at kung ano-anong investments ang pinaglagyan niya ng kanyang pera. So dumating sa punto nung medyo nagkakaedad na siya, ay nagkaroon siya ng brain cancer hanggang sa namatay siya. At nung namatay siya, marami siyang naiwang mga ari-arian. Yung mga shares sa stock market, mga lupa, at mga pera sa bangko, iba't ibang bangko. So ano ang nangyari? Ang nangyari ay nag-away-away yung kanyang mga pamangkin, yung kanyang kapatid, yung mga kanyang kamag-anak na siya ang magmamana nung mga ari-arian niya. So, mga kapatid, kung titingnan natin, lalo ngayon ay kapistahan ni San Juan Maria Vianney, ang patron ng mga pare. So parang napaka-unusual sa isang pare yung ganon na nag-accumulate ng mga kayamanan na in the end ay at the end of the day, hindi niya naman kailangan at mapupunta lang at pag-aawayan sa doon ng kanyang mga tagapagmana. So sa unang pagbasa, narinig natin yung napakasikat na passage from Ecclesiastes. Yung sinabi na vanity of vanities, all is vanity. So, ang sinasabi dun sa libro ng Ecclesiastes ay ang lahat ng ito na ina-accumulate natin ay pag namatay tayo, mawawala rin yan sa atin, hindi rin natin madadala at mapupunta lamang yan sa kung kanino. Na tama naman. At kung titingnan natin yung salitang vanity, parang ang definition yan sa English is excessive or inordinate focus on self-love. Na yung parang nakafocus lang tayo dun sa ating sarili. Gusto nating mag-accumulate ng mga bagay-bagay. At yun yung sinasabing vanity. Pero kung titingnan natin sa Hebreo, yung sinasabing vanity of vanities, ang original Hebrew niyan ay Havel Havelim. Ang Havel Havelim, ang salitang Havel ay hininga. So pag sinundan niya ng Havelim, yan ay superlative. Na kung sa English, ang translation niyan ay merest breath. So merest breath, yan ay hininga lamang. Ano ba ang hininga? Parang ang hininga, hindi mo yan mapapansin. Kapag hinga mo, paglabas niyan, wala na yan. Makikita mo lang yan. Halimbawa, kung sa lugar na may winter, kapag ikaw ay nag-exhale, makikita mo yung mist. Pero, mawawala din yan. So, yung vanity of vanities na Havel Havelim, ang ibig sabihin niya ay, lahat ng bagay ay parang hininga lamang. Paglabas niyan sa'yo, mawawala yan. O kaya kahit ipunin mo yung mga bagay na yan, wala ring kwenta yan. So, hindi ko sinasabi ito tungkol sa hindi natin kailangang paghandaan ang ating pagtanda.
kailangan nating paghandaan ang ating pagtanda. Pero huwag tayong ma-confuse doon sa kung ano ang kailangan at kung ano ang gusto. Sapagkat yun yung sinasabi ni Clive Hamilton. Siya yung author ng Affluenza. Sabi ni Clive Hamilton dun sa yung libro niyang Affluenza, ang meron yung subtitle na When Too Much Is Not Enough. Ang affluenza ay pinaghalo niya yung dalawang salita. Affluence at saka yung influenza. So ang affluence ay yung karangyaan. Ang influenza ay trangkaso, sakit. So nung pinaghalo niya yung dalawang salitang yon, ang definition niya ay it's an illness characterized by confusion of what we want and what we need. Meron na tayong pagkalito. Ano ba ang kailangan natin at ano ba talaga ang gusto? Nakadalasang nangyayari, ang namamayani sa atin, puso't isipan, ay kung ano ang gusto at hindi kung ano ang kailangan. So that we have a tendency to accumulate things that are no longer needed, but only what we want. So yun yung gusto. So sabi ni Eric Fromm, si Eric Fromm ay isang psychoanalyst. Noong 1976, nagsulat siya ng libro. Ang libro niya ay To Have or To Be. So sabi niya dun sa libro niya, we live in a society in which the supreme goal is having, and having more and more. And the essence of being is having. If you have nothing, you are nothing. So yun yung sinasabi ni Eric Fromm. Natotoo naman, di ba? Why do we want to accumulate wealth? Because in wealth, we have power. Kapag ka nag-accumulate tayo ng kayamanan, meron tayong kapangyarihan. At kapag ka meron tayong kapangyarihan, parang ang mga tao ay nasa fingertips natin, kaya nating paikutin. Ano ang nangyayari ngayon sa mga leaders natin? Nagiging corrupt, hindi naman lahat, pero marami. Di ba? Nung sinabi ng presidente sa kanyang State of the Nation address, na mahiya naman kayo. Di ba, parang maraming naging biktima yung baha. Ang laki ng pondong ibinilagay dyan, pero wala naman, may baha pa rin. So, nagpapalakpakan sila dun sa sinabing mahiya naman kayo. Pero ito yung mga ipokrito, yung marami, sapagkat sila ang cause nung baha at napakarami pang mga kakulangan ng gobyerno dahil ibinulsa yung ibang yung pera. So, yung pera, kayamanan, ang nagbibigay ng kapangyarihan. At sabi nga, power corrupts, and absolute power corrupts absolutely. At ito ang nangyayari. So, we are determined by not our very being. We are defined by what we have. Kaya nga sabi ni Eric Fromm, if you have nothing, you are nothing. So, mga kapatid, kung titingnan natin ito, sinabi rin niya sabi rin ni Michael Sandel. Si Michael Sandel ay professor sa Harvard University ng government. At gumawa siya ng libro. Yung kanyang libro ay What Money Can't Buy. At ang sabi niya, we have drifted. For the last 3 decades, we have drifted from being a market economy
From having a market economy to being a market society. Anong ibig sabihin ng dalawa? Yung market economy is an instrument, it's a tool upang makapag-produce at ma-distribute at magkaroon ng management and apportioning of resources. So, yan yung market economy. Having a market economy, having that tool. Pero yung market society, ang sabi ni Sandel, sabi niya, yung market society na kung saan napunta na tayo doon, ay yun yung ang lahat ng bagay ay may presyo. Kahit ang tao ay may presyo. Mag-aral ka, di ba? Kung ano yung inabot ng pag-aaral mo, meron niyang katumbas na presyo. Di ba? Kung dati, yung mga naglalaro, mga athletes, yung jersey nila ay napakasimple lang, simpleng jersey. Pero ngayon, anong mapapansin nyo sa mga international competitions? Yung jersey nila, ang daming advertisements. Di ba? Halimbawa, si Alex Iyala ng tennis. Merong siyang advertisement, merong nakalagay na logo ng isang bangko, merong nakalagay na logo ng isang telecommunication company. Si Manny Pacquiao pag naglaro, ang daming mga logo ang nakalagay dyan, advertisement. So, ang pinag-uusapan ay pera. So, ang pera ay nagpapatakbo. Yung mga properties ay nagpapatakbo. Maganda yung sinabi ni Clive Hamilton doon sa, sabi niya, yung ating possession, sabi niya, hindi masama na magkaroon ka ng pag-aari. Ang masama ay kung ikaw na ang pinagmamay-ari ng iyong pag-aari. So, it's not that we possess something. It is that our possession possesses us. So, ganun ang nangyayari sa atin. Minsan, hindi ka na nagkakaroon ng magandang relasyon sa kapwa mo, saka po protekta mo ng kung ano ang meron ka. Hindi ka nagiging generous sapagkat gusto mo na mag-accumulate ng kung ano-ano. At ang masama, hindi na tayo tumatama doon sa ating moral stand. Ano ba yon? Ang bagay ay ginagamit, ang tao ay minamahal. Pero ang nangyayari ay baliktad. Ang bagay ay minamahal at ang tao ay ginagamit. And so if we take a look at this, the first reading, the second reading, and the gospel that we have, ang lahat ng yan ay nakafocus doon sa sino tayo as determined by our being and not by what we have. So kung titingnan natin, sabi ng ating Panginoon, ganyan ang sasapitin na nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Ang pagiging dukha sa paningin ng Diyos ay isang buhay na walang kahulugan, meaningless and pointless. Because at the end of the day, hindi natin madadala kung ano yung ating inipon.